Speaking of Chinese, since nabuksan na po natin iyang topic na yan, nabanggit nga ho natin mga kababayan na merong 'di ba naalala nyo, merong mga nabalita na libo-libo daw pong mga Chinese yung nakabili o nakapagpagawa ng passport, ng Philippine passport, mga boss Jeep Amo sir. At ito ay peke at yung sinasabing lugar kung saan daw po nabili yun, dyan din daw po sa Davao. Alam nyo po, isa po sa problema ng Pilipinas ngayon, ito pong mapag-angkin na China ho, mga kababayan. At kung mapapansin nyo, yung mga vlogger na mga DDS, isang buwan lang ho yata ang nakaraan, di ba? Enjoy na enjoy sila. Enjoy na enjoy sila doon sa China, mga kababayan. Madami nagsasabi at nagkukomento. Sinasabi nila, nako po, funded ng China ang kanila daw pong pagbisita doon. Tayo naman ho, mga kababayan, hindi naman tayo agad-agad basta-basta naniniwala doon sa mga ganong pagbibintang na sila ay pinondohan ng China. Pero meron po tayong matataas na opisyal kagaya po nung anak ni Juan Ponce Enrile na si Katrina Ponce Enrile ho, mga boss Chief Amo sir, na ang sinasabi, merong mga Pilipino na pinopondohan ang China upang sa ganon ay sirain ang ating bayan. Upang sa ganon ay mas pumabor ang sitwasyon sa China, mga boss Chief Amo sir. At ito nga po, nung mga nakaraang taon, simula naman po ng 2016 pa or simula umpisa pa lang po West Philippine Sea, problemado na po tayo dyan, mga kababayan. No? Problemado na po tayo dyan dahil inaangkin nga po ng China ang West Philippine Sea. Tapos, tayo namang mga Pilipino, lagi nating sinasabi, sa atin ang West Philippine Sea. Tayo ang may karapatan sa West Philippine Sea. Ang nakakalungkot, mga kababayan, may isang senador. Biruin mo, sasabihin pa, there is no such as West Philippine Sea. Yung tipo ho bang, ang dapat mga senador, ang dapat mga halal ng bayan, sila yung mismong magsasabi na kasama natin sila sa paglaban, kasama at nakasuporta sila kay Commodore J. Tariela, no? Para po doon sa laban sa West Philippine Sea. Mangilan-ngilan o ilan pa pong mga senador natin, mga boss Chief Amo sir, yung mismong umaway po kay J. Tariela. Kayo na ang magpangalan dyan sa comment section kung sino yung mga naaalala ninyo na umaaway dito po kay Ginoong J. Tariela, kay Commodore J. Tariela. Di ho ba, mga kababayan? Mabuti na lang po yung isa doon, mga bossing, ay kahit papaano nandoon sa Alaska, no, si Ryan Geronimo. Hindi, nandoon sa Oblo. Tsaka bumanat pa yun si Rodante Marcoleta, hindi lang po yun there is no such as West Philippine Sea. May isa pang binanat si Rodante Marcoleta. Kung maalala nyo po, mga boss Chief Amo sir, si Rodante Marcoleta din ho, mga kababayan, ang nagsabi ng i-give up na natin yung Kalayaan Island Group o yung KIG. Kaya kayo sa mga susunod na eleksyon, mag-iingat sa inyong mga iboboto. Baka mamaya kayo mga DDS o kayo mga sigaw kayo na sigaw. Ako ay makapilipino. Hindi ko hahayaan na maangkin ang kahit na isang sentimetro ng Pilipinas. Yung pala ang mga sinusuportahan ninyo na mga senador o inihahalal nyo para sa bayan natin. Sila yung mismong nag-give up nung ating mga teritoryo. Di ba? Tapos ito pa. Maririnig mo pa, mga boss Chief Amo sir, dito kay dating Pangulong Duterte kung ano yung naging kasunduan nila ni Xi Jinping. Ito. Dito medyo malakas pa ho ang dating Pangulong Duterte, Ma'am Merly Belen at pambansang nanay survivor at Joker Tena, shout out sa inyo.
Pakinggan nyo ang dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Maniwala kayo kasi yan ang commitment sa akin ng China. And galing kay si Xi Jinping mismo nagsabi. And he's a man of honor. Diba? Ano daw, maniwala kayo. Ano sabi dito sa caption? Ito ang kasunduan ng China at Pilipinas noong sa panahon ni PRRD. Pakinggan natin. Maniwala kayo kasi yan ang commitment sa akin ng China. And galing kay si Xi Jinping mismo nagsabi. And he's a man of honor. Tatawagin mo pa bang ganun yun? Ipupurihin mo pa ba yun? Samantalang yung bansa nila, pilit pong sinasakop ang ating bayan. Iniisa-isa ho. Bukod doon sa West Philippine Sea, no? Bukod po sa West Philippine Sea, mga kababayan, napabalita din po na yung mga Chinese ay bumibili ng malalaking kalupaan diyan daw po sa Palawan. At kung babalikan natin yung napabalita na libo-libong mga Chinese ang bumili o nagpagawa ng mga peking birth certificate ng Pilipinas o para maging Pilipino at legal silang makabili ng mga kalupaan, parang easy lang, ano? O sige, since may birth certificate na ako, ganito gagawin natin, no? Maaaring ito po ay maaaring pwedeng mangyari at ito pong sasabihin ko ay maaari naman pong hindi totoo, hindi mangyari, no? O hindi magkatotoo. Pwedeng, pinondohan pala ng gobyerno nila yung mga Chino na bibili ng malalaking lupa, di ba? Pinondohan nila ng gobyerno nila yung pagpapagawa ng peking birth certificate. Maaari yun. Tapos ngayon, nakabili na kayo ng birth certificate, pwede na kayong bumili ng mga kalupaan dyan sa Pilipinas. Unahin natin yung Palawan. Ano? Bulto-bulto natin bilihin yung mga kalupaan nila doon. Di ba may naalala nyo din po, mga boss J. Pamo, sir, merong pinapalabas ang China na kesyo daw po doon sa lumang mapa nila ay parte ang Palawan sa kanilang teritoryo. Baka yun yung gagamitin nila. Ito tingnan nyo, tapos ito may mga sa amin ang mga titulo, nasa amin ang mga ebidensya. Yari na. Ang Palawan po nakaganon, mga kababayan, sa ilalim ng o sa ilalim bandang gilid ng ating bansa. Harangan lang nila yung pinakabungad na harapan. Sabihin nila, pribado ang mga pagmamay-ari nito, hindi na makapasok ang mga Pilipino. Magtayo na ng mga base nila dyan, mga boss Chief Amo, sir. Di ba? Kaya uulitin ko po sa inyo, iwasan natin bumoto nung mga mas magpapalakas pa dito sa mga kagaya nitong bansa. Ano ho, mga boss Chief Amo, sir, lalo na sa senador, lalo na sa mga yan po, yung mga matataas na posisyon, mga bossing. Tuloy natin si Digong. Kaya nga sabi ko, why are you so sparing? Gusto ninyo, gawain na lang ninyo kaming province, Fujian, pati Philippine province of China. Ay, po. Ngayon, mga kababayan, bigla ho akong naawa, nalungkot doon sa mga ipinaglaban po ng ating mga hero, nung atin pong mga bayani. Di ba? Biruin mo, sila ho dati, mga kababayan, hindi nila iniisip na sila pa ba ang makikinabang dito sa pagtatanggol nila sa Pilipinas? No, kasi maaari pong matsugi o mategi sila mamatay sila doon sa labanan na huin yun. Pero dahil nga po buo sa kanilang puso, bukal sa kanilang pagkatao na ipagtanggol ang Pilipinas at wag masakop ng kahit na isang ninuno, ay lumaban po sila. Pinaglaban po nila. Di ba? Tapos bigla nating maririnig sa dating Pangulong Duterte lang, gawing probinsya ng China ang Pilipinas. Pilipinas, province of China. Grabe, ano po.